Ang aklat ni Mikas. Mikas, Kabanata 1. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Mikas na morastita ng mga kaarawan ni Hotam, ni Akas, at ni Ezekias na mga hari sa Huda na nakakita ng tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Dinggin ninyong mga bayan, ninyong lahat, dinggin mo, o lupa, at ng lahat na nasa iyo, at ang Panginoong Diyos ay maging saksi laban sa iyo, ang Panginoon mula sa kanyang banal na templo, sapagkat narito, ang Panginooy lumalabas sa kanyang dako, at bababa, at yayapak sa mga mataas na dako ng lupa, at ang mga bundok ay mga tutunaw sa ilalim niya, at ang mga libis ay mauupos, na parang pagkit sa harap ng apoy, parang tubig na bumubuhos mula sa isang bundok, dahil sa pagsalangsang ng Jacob ang lahat na ito, at dahil sa mga kasalanan ng sambahayan ni Israel. Ano ang pagsalangsang ng Jacob? Hindi baga ang Samaria? At ano ang mga mataas na dako ng Huda? Di baga ang Jerusalem? Kaya't gagawin ko ang Samaria na parang bunton sa parang, at parang mga pananim sa ubasan, at aking ilalagpak ang mga bato niyaon sa libis, at aking ililitaw ang mga patibayan niyaon, at lahat niyang larawang inanyuhan ay pagpuputol-putulin, at ang lahat niyang kaupahan ay susupukin sa apoy, at ang lahat niyang Diyos-Diyosan ay aking ihahandusay na sira, sapagkat sa kaupahan sa isang patutot ay kanya mga pinisan, at sa kaupahan sa isang patutot ay mga uuwi. Dahil dito tataghoy ako at mananambitan. Ako'y yayaong hinubdan at hubad, ako'y uungal na parang kakal, at mananangis na gaya ng mga abestrus, sapagkat ang kanya mga sugat ay walang kagamutan, sapagkat dumarating hanggang sa Huda, umaabot hanggang sa pintuang bayan ng aking bansa, hanggang sa Jerusalem. Huwag ninyong saysayin sa Gat, huwag kayong pakaiyak. Sa Betle-Apra, gumumon ako sa alabok, magdaang ka, o nananahan sa Sapir, sa kahubaran at kahihiyan. Ang nananahan sa Haanan ay hindi lumalabas. Ang taghoy ng Bet-Esel ay mag-aalis sa iyon ng pang-alalay niyaon, sapagkat ang nananahan sa Marot ay naghihintay na mainam ng ikabubuti, sapagkat ang kasamaan ay bumaba mula sa Panginoon hanggang sa pintuang bayan ng Jerusalem. Isingkaw mo ang karo sa maliksing kabayo, o nananahan sa Lakis. Siya ang pasimulan ng kasalanan sa anak na babaen ng Sion, sapagkat ang pagsalangsang ng Israel ay nasumpungan sa iyo. Kaya't ikaw ay magbibigay ng kaloob sa pagpapaalam sa Moreset Gat. Ang mga bahay sa Aksib ay magiging karayaang bagay sa mga hari sa Israel. Dadalhin ko pa sa iyo, o nananahan sa Maresa, ang mag-aari sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Israel ay darating hanggang sa Adulam. Magpakakalbo ka at pagupit ka dahil sa mga anak ng iyong kalayawan. Palakihin mo ang iyong pakakalbo na gaya ng agila, sapagkat sila'y nangapasa pagkabihag mula sa iyo. Mikas, Kabanata 2. Sa aba nila na humahakan ng kasamaan, at nagsisigawa ng kasamaan sa kanilang mga higaan, pagliliwanag sa umaga ay kanilang isinasagawa, sapagkat nasa kapangyarihan ng kanilang kamay, at sila'y nangag-iimbot ng mga bukid, at kanilang inaangkin, at ng mga bahay, at inaalis, at kanilang pinipighati
ang isang tao at ang kanyang sambahayan, ang tao at ang kanyang mana. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito, laban sa angkang ito ay humahaka ako ng isang kasamaan na dooy hindi ninyo maaalis ang inyong mga leeg, ni makalalakad man ng kahambugan, sapagkat isang masamang panahon. Sa araw na yaon ay magsisisambit sila ng talinhaga laban sa inyo, at mga nanaghoy ng kakilakilabot ng panaghoy, at mga agsasabi, kami ay lubos na nasira, kanyang binabago ang bahagi ng aking bayan, ano't inilalayo nila sa akin. Sa mga manghihimagsik, kanyang binahagi ang aming mga bukid, kaya't mawawalan ka na ng maghahagis ng pisi na panukat sa pamamagitan ng sapalaran sa kapisanan ng Panginoon. Huwag kayong manganghuhula, ganito sila nanganghuhula. Hindi sila manganghuhula sa mga ito. Ang mga kakutyaan ay hindi mapapawi. Sasabihin baga, o sangbahayan ni Jacob, ang espiritu baga ng Panginoon ay nagipit? Ang mga ito baga ang kanyang mga gawa? Di baga ang aking mga salita ay nagsigawa ng mabuti sa nagsisilakad ng matuwid? Ngunit kamakailan na ang aking bayan ay bumangon na wari kaaway. Inyong hinuhubad ang suot na kalakip ng balabal sa nagsisidaang tiwasay na para mga lalaking nagsisipanggaling sa digma. Ang mga babae ng aking bayan ay inyong pinalayas sa kanilang mga masayang bahay. Sa kanilang mga bata ay inyong inaalis ang aking kaluwalhatian magpakailanman. Kayo'y magsibangon at magsiyaon, sapagkat hindi ito ang inyong kapahingahan, dahil sa karumihan na lumilipol sa makatwid bagay sa mahigpit na pag-iba. Kung ang isang taong lumalakad sa espiritu ng kabulaanan ay nagsisinungaling, na nagsasabi, ako'y manghuhula sa iyo tungkol sa alak at matapang na inumin, siya nga'y magiging propeta sa bayang ito. Walang pagsalang aking pipisanin. O Jacob, ang lahat ng iyo, aking pipisanin walang pagsala ang nalabi sa Israel. Akin silang ilalagay na magkakasama na parang mga tupa sa Bosra, na parang kawang sa gitna ng pastulan sa kanila. Sila'y magkakaingay ng di kawasa dahil sa karamihan ng tao. Nangunguna sa kanila, yaong nagbubukas ng daan. Sila'y nagbukas ng daan at nagsidaan sa pintuang bayan at nagsilabas doon. At ang kanilang hari ay nagpauna sa kanila, at ang Panginoon sa unahan nila. Mikas, Kabanata 3. At aking sinabi, isinasamo ko sa inyo na inyong dinggin, ninyong mga pangulo ng Jacob at na mga pinuno ng sambahayan ni Israel. Hindi baga sa inyo ang pag-alam ng katwiran? Kayong napupuot sa mabuti at umiibig sa kasamaan, na siyang umaagaw sa mga dukha ng balat nila, at ng kanilang laman sa kanilang mga buto. Kayo ring kumakain ng laman ng aking bayan, at lumalapnos ng kanilang balat, at bumabalin ng kanilang mga buto, at kanilang pinagputol-putol yaon, nawari para sa palyok, at parang laman sa loob ng kaldera. Kung magkagayoy, magsisidaing sila sa Panginoon, ngunit hindi niya sasagutin sila. Oo, kanyang ikukubli ang kanyang mukha sa kanila sa panahong yaon, ayon sa kanilang ginawang kasamaan sa kanilang mga gawa. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nagliligaw sa aking bayan, na nagkakanggigitil ng kanilang mga ngipin at nagsisihiyaw, kapayapaan.
at yaong hindi naglalagay sa kanilang bibig, ay pinaghahandaan siya nila ng digma. Kaya't magiging gabi sa inyo na hindi kayo magkakaroon ng pangitain at magkakaroon ng kadiliman, na hindi kayo makapanghuhula, at ang mga araw ay lulubog sa mga propeta, at ang mga araw ay mangungulimlim sa kanila, at ang mga tagakita ay mga papahiya, at ang mga manghuhula ay mga tutulig. Oo, silang lahat ay magtatakip ng kanilang mga labi, sapagkat walang kasagutan ng Diyos. Ngunit sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, at ng kahatulan, at ng kapangyarihan, upang ipahayag sa Jacob ang kanyang pagsalansang, at sa Israel ang kanyang kasalanan. Dinggin ninyo ito, isinasamo ko sa inyo, ninyong mga pangulo sa sambahayan ni Jacob, at mga pinuno sa sambahayan ni Israel, na nangapopoot sa kahatulan, at nangagbabaloktot ng matuwid. Kanilang itinatayo ang Sion sa pamamagitan ng dugo, at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Gayunmay, sila'y sasandal sa Panginoon, at mangagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa akin. Kaya't ang Sion ay bubukirin na parang isang bukid dahil sa inyo, at ang Jerusalem ay magiging mga bunton, at ang mga bundok ng bahay ay parang mga mataas na dako sa isang gubat. Mikas, Kabanata 4. Ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok na mga bundok, at matataas sa mga burol, at mga tao'y paroroon sa kanya, at maraming bansay magsisiparoot mangagsasabi, magsiparito kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, at sa bahay ng Diyos ni Jacob, at siya'y magtuturo sa atin ng kanyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem, at siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan, at sasaway sa mga matibay na bansa sa malayo, at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsud, at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang mga bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man ng pakikipagdigma, kundi sila'y uupo bawat isa sa ilalim ng kanyang punong ubas at sa ilalim ng kanyang punong igos, at walang tatakot sa kanila, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat ang lahat na bayan ay magsisilakad bawat isa sa pangalan ng kani-kaniyang Diyos, at tayo'y magsisilakad sa pangalan ng Panginoon nating Diyos, magpakailan-kailanman. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking pipisanin siya na napipilay, at aking titipunin siya na natapon, at siya na aking pinagdalamhati, at aking gagawin ang pilay na isang nalabi, at ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa. At ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok ng Sion mula ngayon hanggang sa walang hanggan. At ikaw, o muog ng kawan, na burol ng anak na babae ng Sion, ito sa iyo'y darating. Oo, ang dating kapangyarihan ay darating, ang kaharian ng anak na babae ng Jerusalem. Ngayon, bakit ka sumisigaw ng malakas? Wala ka bagang hari
ang iyo bagang kasangguni ay namatay, upang ang mga paghihirap ay sumaiyo na gaya ng babae sa pagdaramdam? Magdamdam ka at magtiis ka ng hirap, o anak na babae ng Siyon, na gaya ng babae sa pagdaramdam, sapagkat ngayoy lalabas ka sa bayan, at ikaw ay tatahan sa parang, at ikaw ay darating hanggang sa Babilonia. Doon ka maliligtas, doon ka tutubusin ng Panginoon sa kamay ng inyong mga kaaway. At ngayon maraming bansa ay nangagpupulong laban sa iyo, na nangagsasabi, madumhan siya, at makita ng ating mata ang nasa atin sa Siyon. Ngunit hindi nila nalalaman ang mga pag-iisip ng Panginoon. Ninauunawa man nila ang kanyang payo, sapagkat kanyang pinisan sila na parang mga bigkis sa giikan. Ikaw ay bumangon at gumiik, o anak na babae ng Siyon, sapagkat aking gagawin bakal ang iyong sungay, at aking gagawin tanso ang iyong mga kuko, at iyong pagluluray-lurayin ang maraming bayan, at iyong itatalaga ang kanilang pakinabang sa Panginoon, at ang kanilang pag-aari ay sa Panginoon ng buong lupa. Mikas, Kabanata 5. Ngayon ay mapipisan ka sa mga hukbo, o anak na babae ng mga hukbo. Siya'y nangubkob laban sa atin. Kanilang hahampasin sa pisngi ang hukom ng Israel ng isang tungkod. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libon ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya't kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak. Kung magkagayon, ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel, at siya'y titindig at magpapakain ng kanyang kawan sa kalakasan ng Panginoon, sa kamahalan ng pangalan ng Panginoon niyang Diyos. At sila'y mananatili, sapagkat ngayon siya'y magiging dakila hanggang sa mga wakas ng lupa, at ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin. Pagka ang taga-Assyria ay papasok sa ating lupain, at pagka siya'y tutungtong sa ating mga palasyo, tayo nga'y magtitindig laban sa kanya ng 7 pastor, at 8 pinakapangulong tao, at kanilang wawasakin ng tabak ang lupain ng Assyria, at ang lupain ng Nimrod sa mga pasukan niyaon, at kanyang ililigtas tayo sa taga-Assyria, pagka siya'y pumasok sa ating lupain, at pagka siya'y tumungtong sa loob ng ating hangganan. At ang nalabi sa Jacob ay magiging parang hamog na mula sa Panginoon, sa gitna ng maraming bayan, parang ulan sa damo, na hindi naghihintay sa tao, ni naghihintay man sa mga anak ng tao. At ang nalabi sa Jacob ay magiging sa gitna ng mga bansa, sa gitna ng maraming bayan, na parang leon sa mga hayop sa gubat, na parang batang leon sa mga kawan na mga tupa, na kung siya'y dumaraan ay yumayapak at lumalapa, at walang maligtas. Mataas ang iyong kamay sa iyong mga kaaway, at mga hiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway, at mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, na aking ihihiwalay ang iyong mga kabayo sa gitna mo, at aking gigibain ang iyong mga karo, at aking ihihiwalay ang mga bayan ng iyong lupain, at aking ibabagsak ang lahat ng iyong katibayan, at aking ihihiwalay ang mga panghuhula ng iyong kamay,
at hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula, at aking ihihiwalay ang iyong mga inanyuang larawan at ang iyong mga haligi mula sa gitna mo, at hindi ka na sasamba sa gawa ng iyong mga kamay. At aking bubunutin ang iyong mga asera mula sa gitna mo, at aking sisirain ang iyong mga bayan, at ako'y mag-uukol ng paghihiganti sa galit at kapusukan sa mga bansa na hindi nangakinig. Mikas, Kabanata 6. Dinggin ninyo ngayon kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Bumangon ka, makipagkaalit ka sa harap ng mga bundok, at dinggin na mga burol ang iyong tinig. Dinggin ninyo, o ninyong mga bundok, ang usap ng Panginoon, at ninyo na mga matibay na patibayan ng lupa, sapagkat ang Panginoon ay may usap sa kanyang bayan, at kanyang ipakikipagtalo sa Israel. O bayan ko, anong ginawa ko sa iyo? At sa ano kita pinagod? Sumaksi ka laban sa akin, sapagkat ikaw ay aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto, at tinubos kita sa bahay ng pagkaalipin. At aking sinugo sa unahan mo si Moises, si Aaron, at si Miriam. O bayan ko, alalahanin mo ngayon kung ano ang isinanggunin ni Balak na hari sa Moab, at kung ano ang isinagot sa kanya ni Balaam na anak ni Beor. Alalahanin mo mula sa Sitem hanggang sa Gilgal, upang inyong maalaman ang mga matuwid na gawa ng Panginoon. Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon, at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang 100 taon ang gulang? Kalulugtambagan ng Panginoon ang mga libu-libong tupa, o ang mga 10,000 ilog na langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng inyong Diyos? Ang tinig ng Panginoon ay humihiyaw sa bayan, at ang taong may karunungan ay makakakita ng iyong pangalan. Dinggin ninyo ang tungkod, at ang naghalal niyaon. Mayroon pa baga kaya ng mga kayamanan ng kasamaan sa bahay ng masama, at ng kulang na panukat na kasuklam-suklam? Magiging malinis baga ako na may masamang timbangan, at sa marayang supot na panimbang? Sapagkat ang mga mayaman yaon ay puno ng pangdadahas, at ang mga mananahan dooy nangagsasalitan ng mga kabulaanan, at ang kanilang dila ay magdaraya sa kanilang bibig. Kaya't sinugatan din naman kita ng mabigat na sugat. Ginawa kitang kasiraan dahil sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay kakain, ngunit hindi ka mabubusog, at ang iyong pagpapakumbaba ay sa gitna mo, at ikaw ay magtatabi, ngunit wala kang dadalhing may tatabi, at ang iyong ilalabas ay aking iiwan sa tabak. Ikaw ay maghahasik, ngunit hindi ka mag-aani. Ikaw ay magpipisa ng mga ulibo, ngunit hindi ka magpapahid ng langis, at ng ubas, ngunit hindi ka iinom ng alak, sapagkat naingatan ang mga palatuntunan ni Omri, at ang lahat na gawa ng sambahayan ni Akab, at kayo'y magsisilakad ng ayon sa kanilang mga payo, upang gawing kitang kasiraan,
at ang mga mananahan niya'y kasutsutan, at iyong dadalhin ang kakutyaan ng aking bayan. Mikas, Kabanata 7. Sa aba ko, sapagkat ako'y gaya ng kanilang pisanin, ang mga bunga sa tag-init, gaya ng mga pamumulot ng ubas sa ubasan. Walang kumpol na makain. Ako'y nananabik sa unang bunga ng igos. Ang mabuting tao ay namatay sa lupa, at wala nang matuwid sa mga tao. Silang lahat ay nagsisibakay upang magbubo ng dugo. Hinuli ng bawat isa ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng silo. Ang kanilang mga kamay ay nangasa kasamaan upang sikaping isagawa. Ang prinsipe ay humihingi, at ang hukom ay maaagap sa suhol, at ang dakilang tao ay nangagsasalita ng masamang hangad ng kanyang kaluluwa. Ganito nila nilalala. Ang pinakamahusay sa kanila ay parang dawag. Ang pinakamatuwid ay masama kaysa isang bakod na tinikan. Ang araw na inihula sa iyo ng mga bantay, sa makatuwid bagay, ang araw ng pagdalaw sa iyo ay dumating. Ngayon nangatitigilan sila. Huwag kayong magsitiwala sa kalapitbahay. Huwag kayong magsitiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang mga pinto ng iyong bibig sa kanya na humihiga sa iyong sinapupunan, sapagkat sinisira ang puri ng anak na lalaki ang ama. Ang anak na babae ay tumitindig laban sa kanyang ina. Ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae. Ang mga kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Didinggin ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin, o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginooy magiging ilaw sa akin. Aking babatahin ang kagalitan ng Panginoon, sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya, hanggang sa Kanyang ipagsanggalang ang aking usap, at lapatan ako ng kahatulan. Kanyang ilalabas ako sa liwanag, at aking mamasdan ang kanyang katwiran. Kung magkagayoy, makikita ng aking kaaway, at kahihiyan ang tatakip sa kanya, na nagsabi sa akin, "Saan nandoon ang Panginoon mong Diyos?" Makikita ng aking mga mata ang nais ko sa kanya. Siya nga'y yayapakan na parang putik sa mga lansangan. Kaarawan ng pagtatayo ng iyong mga kuta, sa kaarawang yaon ay malalayo ang pasya. Sa kaarawang yaon ay magsisiparoon sila sa iyo mula sa Assyria at sa mga bayan ng Ehipto, at mula sa Ehipto hanggang sa ilog, at mula sa dagat, at sa bundok at bundok. Gayon may masisira ang lupain dahil sa kanila na nagsisitahan doon, dahil sa bunga ng kanilang mga gawa. Pakanin mo ang iyong bayan sa pamamagitan ng iyong tungkod, ang kawan na iyong mana, na tumatahang mag-isa sa gubat sa gitna ng Karmelo. Pakanin mo sila sa Basan at sa Galaad, gaya ng mga araw ng una, gaya ng mga araw ng iyong paglabas sa lupain ng Ehipto, ay aking pagpapakitaan sila ng mga kagilagilalas na bagay. Makikita ng mga bansa at mga papahiya sa buo nilang kapangyarihan. Kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig. Ang kanilang mga pakinig ay mabibingi. Sila'y magsisihimod sa alabok na parang ahas.
parang nagsisiusad na hayop sa lupa. Sila'y magsisilabas na nagsisipanginig mula sa kanilang mga kulungan. Sila'y magsisilapit na may takot sa Panginoon nating Diyos, at mga tatakot dahil sa iyo. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan, at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin, kanyang yayapakan ang ating kasamaan, at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasamaan sa mga kalaliman ng dagat. Iyong isasagawa ang katotohanan kay Jacob, at ang kagandahan loob kay Abraham, na iyong isinumpa sa aming mga magulang mula sa mga araw ng una.